Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito hong komedyanteng congresswoman nung nakaraang Quadcom, si Dixie Cardema. No? Asawa ng dating kongresista si Cardema na nasa National Youth Commission at tinanggal po ni PBBM. Alam niyo ho, kapag ikaw ay nasa National Youth Commission, dapat po, pasok ka pa rin po. Unang-una, i-address ko lang yung pagkakasibak sa kanya. Siya po kasi ay overage na. Lagpas na po siya sa edad. Ang youth ay from 15 years old, hindi ako nagkakamali, 15 years old up to 35 years old ang youth. Okay? So, yun pong lalaki, si Cardema, ito po ay lagpas na ho sa edad. Kaya po siya pinalitan. So, ilang 3 taon na yata yung yung nilampas niya, overdue na nga siya eh. Ngayon, ang inirereklamo noon ay Marcos loyalist daw sila. Doon sa UP, ipinagtatanggol nila ang pangalan ni Apo Lakay. And then, nung natalo si PBBM sa 2016 vice presidential election, ang kanyang ginawa bilang tulong na rin kay PBBM exposure ay lagi niyang guest etong si PBBM. Alright. I really appreciate that. Sayang nga po. Dahil sa sobrang kakasipsip niya kay Duterte, di ba? Yung kanyang pagiging loyalista, natalikuran niya na. At naging na po siyang isang sabi ko nga, ululista na eh. Sa sobrang kakasipsip kay Duterte. Tapos ngayon, ang naging congresswoman naman ang kanyang asawa. Ano hubang sectoral representation ang hinahawakan nito? Ano huba ang sektor na kanyang nire-representa, if I may ask? 'Di ba? Sabi ni Ram Points, "Hoy, vlogger, protector ka ba ng druga?" Hindi po. Kayo po. Ano po ba kayo? Ganyan lang kababaw ang isip ninyo, no? Kapag hindi pabor sa bulok na polisiya, protector ka ng druga. Diba? Ako, protector po ako ng tamang pamamaraan. Bakit? Kasi nga yung policy. Ang daming nadamay ng mga inosente. Diba? Kayo po ba protector ng druga? Ng mga kaalyado ni Diggs? Ay, nako. Ngayon, etong si Dixie, sa mga ilang hearing, pupunta sa Kongreso, papasok, para lang man po magbasa. Naknang po siya. Ano ka, si Sarah? Si Sarah naka-cellphone. Di ba? Tapos siya naman, may kapirasong papel na dala-dala. Ano to? Congresswoman ka ba? Ngayon, ang Pangulong Duterte, ewan, teka. Ito, pakinggan nyo. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Tang-inang yan, ganun lang kasimple. Tayong mga, kaya ko nga eh, tayong mga kinatawan, ibinoto lamang ng ilang libong mga Pilipino. Kaya ko ang dire-diretso eh. Nakaputya ito. Tayong mga, tumingin pa talaga kung nakatingin sa kanya si Duterte eh, no? Ngunit, ang kasama natin ngayon, ang Pangulong Duterte, wow, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang ng 2016, kaya nga siya nanalo eh. Di ba tanga lang? Anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ito lang obserbahan ko sa tone of voice ni Diggsy. Parang siyang parang nininervyos sa ginagawa niya. Bakit nininervyos ka, Inday?
Ba't ninenervyos ka, Inday? Hindi ka kasi sanay sa ginagawa mo. Kasi lagi kang absent sa Kongreso. Putragis na yan. Magbasa na lamang. Nanginginig pa ang boses. Dapat ito, tinatanggal to sa party list eh. Ang mga ordinaryong Oh, ayan, Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik, libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay. I really hate those kinds of crimes. I really hate those. Sabi ko nga, those people, yung mga perpetrators nun, they deserve instant death. Okay? Wala akong problema ron. Yung mga yon, dapat talaga tinutodas yun. Nawala dito ngayon. Ito nga, ngaw-ngaw siya na ngaw-ngaw dito, na yung dapat sinama rin daw yung mga magulang ng mga pro-war on drugs. Eh bakit di mo ginawa? Ba't hindi niya po ginawa, mga kapatid? Di ba? Pwede niyang gawin yun eh. Congresswoman siya eh. Eh kung yung mga biktima ron nadala ng ibang congressman, di ba? Bakit siya hindi niya nagawa? Nadalhin yung mga sinasabi niyang mga Pilipino, yung mga magulang, mismo yung mga tao na pabor. Oh, alam niyo ho ba nung araw na yan, diyan ho naging maluwag ang Kongreso, napakadaling pumasok. Bakit ko nasabi? Si Morales alam niyo ho pagpunta sa Kongreso ha, kailangan mo ng appointment or invitation. Okay? Or meron kang ID sa kanila. Oh, kagaya kami, mga nagko-cover. Nakatimbre ang pagpunta namin. Nung time na yan, si Morales nakarating. Oh, kasunod lang siya ni Trillanes eh. Ano yun? Nagtago siya sa trunk ng sasakyan ni Trillanes kaya nakapasok. Di ba? Ang daling nakapasok. Oh, kung sino-sino doon nakapasok. Oh. Si Sara nakapasok. Oh, nang walang appointment doon, ganun-ganun lang. Di ba? Bakit hindi siya nagsama? Di sana in-invite niya na. Oh. Wala eh. Tama ho kayo, bobo lang. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng Pag bansa nakakairita, ang bas, Pangulong Duterte. sabay tingin Ang drug Duterte. war ng Pangulo ay Ano, policy Jaguar? lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon eh. Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Leche. Pumunta to eh, no, para i-promote lang yung Duterte Youth Party List. Para rin purihin. Para purihin ang mga Duterte. Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte, na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? Mga kababayan, hindi lang po niya first time yan ginawa. Dati na ginagawa niya yung sinasabi niya rin yan. Yan. Ang tanong, anong aksyon ang ginawa nitong babaeng ito? Wala. Naghahanap siya ng investigasyon na bakit itong... Tingnan nyo ha. Nanumbat pa nga eh. Tingnan nyo ha. Ang sinasabi niya, dapat daw inimbestigahan. O sige. Ano yung iimbestigahan? Yung batang maliit, infant, ni-rape ng manyakekoy na adik. Ang tanong, hindi ho ba nahuli yung rapist? Nahuli, kaya nga nalaman eh. Di ba? Ang tanong, nabuhay ba yung rapist? Hindi ko alam. Palagi ko napatay. Ano ang iimbestigahan doon? Bakit mo ni-rape? Umira lang kalibugan. Bakit umiral? Kasi praning ako. Sabog ako. Okay? O sabog ka. O ano ngayon? 'Di ba? Doon ending na eh. Deadlock na doon eh. 'Di ba? Deadlock na agad doon eh. Bakit? Ano unang-una? Ano ang magiging gabay mo ron o magagawa mo ron para sa tinatawag na in aid of legislation? So sinasabi nito ni Dixie.
Imbestigahan mo, kunwari, snatcher. Hulihin mo yung snatcher. Hindi mo mahagilap yung snatcher. Ano ngayon to? Bakit merong snatcher? Diyos ko, kahit po elementary, alam isagot yan eh. Alam sagutin yan eh. Kaya merong snatcher kasi problema nila, kabuhayan, kahirapan, kakulangan sa oportunidad sa buhay, kulang sa edukasyon. Eto na naman tayo, edukasyon na naman. Di ba? Jolly na naman si Sarah dito. Wala kang maiimbestigahan dun eh. Di ba? Oo. Sabi ni si Badoy ang gumawa ng manifesto ni Cardema. Palagay ko nga eh. Di niya kabisado eh. Ano yan? Kapatid ba ni Cardema yan? Hindi niya asawa? Okay, kung kapatid, tingnan ko nga sa Google. Asawa niya yon. Hindi po yan magkapatid. Tingnan nyo, hi, Google nyo. Dixie Cardema. Saan na yun? Dixie and Ronald Cardema. Wala sa wiki si Dixie. Magkapatid nga. Okay. Di pala mag-asawa. Minabasa kasi kung mag-asawa. Ang nakalagay kasi rito, personal details, born Ronald Giancarlo Lapitan Cardema, April 12, 1985, age 39. O, di ba? Overdue na nga para maging representante pa na, para maging official pa doon sa National Youth Commission. Asawa niya si Duciel Marie Suarez. Ayun, I stand corrected. Okay? So, magkapatid nga sila. Okay. At taga-UP. Alright. Anyway, thank you Thank you sa nag-correct. Okay. Pero ganun pa rin. Ganun pa man. Ingot pa rin to. Wala naman silang na-i-file na na tawag dito na panukalang batas eh. O na ipanalong, di ba? Panukalang batas nila. Tanong ko nga po sa inyo mga kababayan eh. Ano bang sektor? Di ba? Pagdating ho kasi sa party list, ito po ay sectoral representation. Kaswayo, baka alam mo kung anong Kaswayo, tinatanong kita, anong sektor ang nire-representa nitong Duterte Youth Party List? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahaya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis. Natural. Tanga talaga, kaalyado nga eh. Ano nga namang sabihin nila? Sabihin ng Makabayan Black, we denounce the chauvinism of the policemen, diba, perpetrated by our colleague. Kaganon ba yun? Sus Mariosep, natural, hindi iimik yun. Tropa nila yun eh. At hindi mo kailangang questionin ba't di sila umimik. Alam niyo ho, ang pag-question, bakit hindi ka umiimik sa ginagawa ng iyong katropa, isa hong katangahan. Kasi right from the very beginning na naisip mo yan, alam mo na kung ano sagot doon. Pagkatropa kasi sila, alam nga namang i-curse nila yung sarili nila. Diba? Tuman talaga to. Sundalo at mamayang Pilipino. Pati rin po sa mga natitirang resource Grabe parang elementary lang. persons na gusto mag-abogada papuntang ICC. Si Attorney Maria Cristina Conti, na kandidato ngayon ng Bayan Muna Party List. Kasama po ang inyong katabi na si Nery Colmenares ng Bayan Muna. Sa NPA, nire-recruit ang mga kabataan para pabagsakin ang gobyerno. Ito yung yung ginawa nung kanyang kapatid, ni Ronald. Pagdaan ni Nery Colmenares. Ito naman talaga certified naman talaga tong ni Joms, 'di ba? Sabi niya,
Ano, sinabihan daw siya, di ba bayan muna ka? Tumatakbo ka? Diba? Unang-una, hindi naman niya kailangan magtanong ng ganun eh. Ako nga, alam ko eh. Maraming nakakaalam eh. Si Nery Colmenares, ito yung kamag-anak ni Angel Locsin, di ba? Oh, kandidato, di ba? Sabi ko nga, alam niyo nung time na nag-ipon-ipon yung mga DDS doon, sabi ko sa baba, hindi kaya itong mga to may gagawing eksena sa itaas at nag-ipon-ipon. Di nga ako nagkamali. No, si Ronald Cardema ng bastos ng resource person. No. Pero nadali siya ng nila Ace Barbers, di ba? Sabi sa kanya, hindi mo pwede, you cannot taunt, blah blah blah, you cannot clap, ganon, you cannot cheer, ganyan. Tapos sabi sa kanya, winarningan siya ron at saka baka sa huli, baka pagsisihan mo. Tahimik siya eh. Hindi umubra yung angas niya na makipagduru-duruan eh. Dahil oras na ginawa niya yun manduro doon. Putik na. Tingin ko lang kung nang bastos doon si Ronald, hindi ho yan makakatulog diyan po sa kulungan sa Kongreso. Patutulugin yan sa Kamuning, yung Quezon City Jail. Doon po yan ikukulong, doon sa siksikan ng mga preso. Butas ang tumbong niyan pag nadala yan doon. Kaya hindi ho siya pumalag. Oh. Di ba sanayan makipagduru-duruan? Oh. At Tuloy. pumatay ng mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Hindi nyo naman kinokondena ang pagpatay nila. Ang kinokondena nyo ngayon ay ang dalawang naging most trusted leaders ng bansa na todo effort protektahan ang milyong-milyong mga Pilipino. In support sa advocacy sa Pangulong Duterte, ang Duterte Youth Party List ngayon, Kongreso, ito, ang kaisa-isang nagpapanukala ng pagbalik ng death penalty para I like it. I like it. Yung pagbalik ng capital punishment na yan. sa mga rapist, kidnappers, durugista at terorista. Ang tanong, nag-file ba kayo ng bill? In behalf of the Duterte Youth Party List, kami ay nagpapasalamat sa todong suporta ng Pangulong Duterte at VP Sara Duterte sa mga tropa ng gobyerno at sa pagdurog nyo sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Yun lang po. Maraming salamat po, Mr. Chair. At Thank magandang you. gabi. Okay, break muna tayo. Carclea, sabi niya, good morning, Sir JDB. Been a subscriber of your channel since you were 18 years old. Bot means pogi ka. Parang di naman. Kaya nga idol kita, smart ka, pogi pa. Sorry GNK, number 2 ka lang. Hehe, mega shout out. Talkies and Sis Trexie. Thank you. Okay. Hala. Ay, sa Australia. Saan na yun? Ito to. Kaya sinasabi niya kanina, di ba? Siniraan talaga yung asawa ni Beatrix. Ayun. Thank you ha. Thank you sa pamasko nyo. Okay, balikan natin to. Ito na ngayon yung sagot. Congresswoman na Salamat, Cardema, Mr. Chair. bawal po pumalakpak dito. Kung gusto niyo pumalakpak, doon kayo Ayan, sa labas. Parang tanga kasi sa Senado, ginawa nila yan, nagpalakpakan sila doon. Di ba? Puta na parang ginawang palengke eh. Maaari ba? Mr. Chair, Wala hong bastusan dito, ha? Sige, Congressman Acop, you're recognized. thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee to be fair with her. Tama. She's a congressman. She knows the rules. However, your statement or your statements betray your ignorance of our rules here in this House of Congress. Yun. Total mga ignorante. Okay. Again, I'm going to correct my self again.
Ano ho, asawa nga po talaga siya. Ito ho. Hindi talaga ako mapakali eh. Nagre-research ako eh. Ayan oh. Oh, si Dixie. Oh. Di ba binasa ko kanina? Duchelle Marie Suarez. Inasawa na ni Cardema, ni Ronald. Ayan oh. Oh. Di ba? So ito siya. Duchelle Marie Suarez Cardema. Yan. Also known as Drixie May. Tapos, wife of Ronald Cardema. Ito si Ronald Cardema. Okay. Again, I'm correcting myself. So, asawa po siya talaga ni Ronald Cardema. Okay, balik. Disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. Yes, let me emphasize na wala pong may monopolya ng pagmamahal sa bayan dito. Pare-parehas po tayo rito. Tama. And following the suggestion of Congressman Acop, kung meron kayong gustong paimbita, mag-attend kayo ng hearing. Hindi yung attend kayo kapag andito lang ang dating Pangulo, ang ating Vice Presidente. Umattend kayo. This committee hearing, this Quadcom, makes announcements of all its hearings. And from here on, we want to see you in our hearing, and please submit to the committee secretary all the persons you want to be invited. Wala hong ano yan. Wala hong ano yan. Kung sino yung gusto niyang imbitahan, pwede po yan. Gusto ko lamang pong liwanagin na wala hong may monopolya sa pagmamahal sa bayan dito. Hindi kayo, hindi kami. Pare-parehas tayo nagmamahal sa bayan. Pare-parehas tayo nagseserbisyo eh. Diba? Wag niyo. Okay. Correction lang. May mali rito si Barbers eh. Sinabi niya, pare-pareho lang tayong nagmamahal sa bayan. Pare-pareho lang tayo nagsiservisyo. Sige nga ho, type 1 ang naniniwala na base sa mga statement ni Drixie Cardema, nagmamahal siya. Type 1 kung sa tingin nyo, mas nagmamahal siya sa mga Duterte. Type 2 kung sa tingin nyo, talagang nagmamahal siya para sa bayan. Kasi ko, base sa kanyang statement, wala sa loob niya yung kanyang sinasabi. Binabasa na nga lang niya. Paano mong masasabing nagmamahal ka sa bayan? 'Di ba? Mas kapani-paniwala pang mas nagmamahal ka sa mga Duterte kasi each time na babanggitin niya ang pangalan ng mga Duterte, 'di ba? Hindi ho siya tumitingin sa binabasa niya. Pero tuwing babanggitin niya yung laman, yung konteksto ng sinasabi niya, titingin pa siya ron. To express na mahal mo bayan mo, to condemn, 'di ba? Your fellow colleague na may mga connection sa mga NFAs na lintik na mga yan. Hindi mo kailangan magbasa. Tapos ano ba, UP ka pa? Lang yan. Kaya tuloy yung UP, nakakantsyawang UP-an ng lata eh. 'Di ba? Sa mga ganyang klase. Sipin mo, Congresswoman, ang anong nire-representa nila? Sektor ng kabataan? Bakit? Meron bang Duterte Youth Sector? Laking kagaguhan yun. Di ba? Walang Duterte Youth Sector. Manapay, ito hong Duterte Youth, kung gagawa sila ng Duterte Youth Sector, ito ho'y paghahati-hati. Di ba? Sa kalooban ng mga kabataan. Na dapat sana, nagkakaisa bilang mga kabataan. Dapat sana, ino-orient nila para sa pagmamahal sa bayan. Ngayon, alam nyo naman pagka ikaw ay DDS, kailangan taksil ka rin sa bayan. Tama? Kailangan kasi, makachina ka rin eh. Kailangan kasi isusulong mo rin kung ano yung isinusulong ng idol mo. Kailangan kapag ka ikaw ay, if you consider yourself bilang kabataan ka, na i-consider mo dapat sarili mo na Duterte youth ka, kabataang Duterte, naklampuan siya, kailangan, taksil ka rin sa bayan. Di ba? Ang pangit.
Sabi niya, nasaktan sila kasi nga naman, naka-Duterte feast pa, tapos inuusig nila ngayon, anong tawag sa kanila? Enlightened, ang tawag po sa kanila. Okay, kagaya ko dati, lahat naman tayo halos sa mga Pilipino eh. Puro naman tayo ganun tayo nun eh. Di ba? Para tayo mga tanga nun, puro tayo ganun. Ganun. Tapos ngayon, ito na yung pinakasimbolo. National symbol ng kabubuhan. Ganun. Pero mo, wala nang alam sabihin ko, di bot-bot. Puro mga bot-bot. Puro mga ganok ng putya. Sana nga ho, totoo, pogi yung ibig sabihin. Bayaran. Di ba? Bumabaw. Pero pa-explain mo isang bagay, hindi na maintindihan. Simple na nga lang eh. Hindi ko mo nangangahulugang kumontra ka sa polisiya ni Duterte. Kasi iba po, pag sinabing polisiya, iba-iba ho sa pamamaraan eh. Pareho ang policy, it's a war on drugs, pero nagkakaiba sila sa pamamaraan. Di ba? Oh. Ang importante doon, gumagana, napapagana yung ating mga batas. Oh. Ay, ang problema. Okay na nga yung simula, ang naging problema ron. Ang kalaunan eh. Di ba? Wala na. Tapos yung mga tropang sangkot, buhay, alive na alive, nasangkot pa sa Pogo. Tama ba yun? Di ba? Ang bansang Pilipinas mo, mahal mo, tapos papasukan ka ng mga illegal na gawain. Yan ba yung may pagmamahal sa bayan? Mismo ang kaibigan niyang Inchik, binawaran siya ng China. Binantaan, pag tinuloy niyo yan, di na namin tutuloy yung mga proyekto. Tinuloy pa rin. So sino po ang minamalasakitan? Sino po ba ang talagang minamahal? Diba? Tropa. Diba? Tropa. No. Alam nyo, yung Duterte Youth, tagal ko nang inoobserbahan yan eh. Wala pa ako nakakita na panukalang batas na naipasa ng mga yan. Alam nyo, kapag ka ikaw ay congressman, it is normal to file bills. Diba? Pero abnormal na po pag wala ka pang ma-file. Pero extraordinary ka namang the best kapag ka naipasa mo, nailaban mo, naipanalo, naging batas ang iyong panukala. Yun po. Kasi ikaw ay congresswoman, ikaw ay congressman, mambabatas ka, nagampanan mo ang trabaho mo. Pero kung magnakuntunga ka lang, nandun ka batibot, basa-basa, lugi ang taong bayan. Di ba? Tingin ko dapat sa Kongreso magkaroon ng requirements eh. 'Di ba? Merong reading test. Merong comprehension. Ay, nako, nakakahiya. Sabi niya, Sir JDB, isa pa, type 1. Oh, tama ka dyan, JDB. Grabe, no? Parang as if kala mo sila lang nagmamahal sa bayan. Eh, ako nga eh. Bilang isang aktivistang never naging komunista. Oh, isa ho kong Filipinista. Ang isinulong na ni Apo Lakay na ideolohiya ang Filipinismo, yun ang aking daladala. Oh. Hanggang ngayon, mas umiiral sa akin yun. Kaya nga sabi ko eh, naalala ko, wala akong itinuro si Apo Lakay na loyalista. Naaral ng loyalista. Ang itinuro niya ay aral ng Pilipinismo, ng Pilipinista. Pagmamahal sa bayan. Bakit? Para kapag ka ang kanya mismong pamilya ay may gumagawa na ho ng hindi tama, iiral ang pagmamahal mo sa bayan, kaya mong pitikin. And that is what I'm doing. Tignan mo si BBM. Tignan mo ha, bakit hindi niya sinusunod ang footsteps ng ate niya? Di ba? Oh, kung si PBBM po ay hindi po ito aral ng Filipinismo, hindi kakayanin ni PBBM na hindi sundin ang ate niya. Tama? Di ba? Hindi niya sinusunod eh, ang ate niya. Ang sinusunod ni PBBM kung ano yung the best para sa interes ng bayan natin. Oh, yun po ang aral ng Pilipinismo. Kaya nga ho ako, sa totoo lang, nagtataka ako eh. Bakit napakaraming mga loyalistang hindi ho Filipinista? Di ba? Dapat yung mga leader ng mga loyalista, pag-aralan nyo yan. Di ba? Yan ang ideolohiya pong nararapat para sa atin. At yan din yung isang dahilan kaya todo galit ng mga NPA kay Apo Lakay. Kasi matatabunan ng isang lokal na ideolohiya ang kaisipan ng mga Pilipino na
kumikiling o may possibility kumiling sa komunismo o sa sosyalismo. Yan ang ayaw nila, na may merong tatalo, may kakalaban sa kanilang ideolohiya. Kaya galit na galit sila noon kay Apo Lakay. Di ba? Anyway, para sa akin, ang Duterte Youth, hindi ho yan tunay na party list. Dahil wala pong sektor sa lipunan na kabataang Duterte. Wala ho. Ito ho ay isang paggugrupo-grupo lamang, paghahati-hati sa sahanay ng mga kabataan. Yan lang ang katotohanan na idudulot niyan. Kaya po dapat, pagka ganyan, lalo na't wala namang silbi, pati yung kanyang mga representante, lugi sa bayad. Buwan-buwan yan yata, 300,000 yata sahod ng mga yan o 200,000. Lugi kayo dyan. Lugi tayo dyan. Ibasura na ho ang Duterte Party List. Okay? Yan na lang natin silang maghanap buhay. Malay mo, mag-call center na lang sila. At least, marangal na trabaho. Diba? At least basa-basa. Since may script naman doon ang basahin nila. Okay?